Oo, alam kong asawa siya ng kapatid ko. Pero walang mali sa ginagawa namin. Ang mahalaga ay pareho kaming masaya at nagmamahalan. Kung ano man ang sasabihin ng ibang tao, ay wala na akong pakialam. Itago niyo na lang ako sa pangalang Anthony. Sa edad kong 32 ay wala pa rin akong pamilya. Meron na akong sariling bahay, ngunit mag-isa lang ako. Dahil ang mga magulang ko ay may sarili ring bahay. At ang nag-iisa ko namang kapatid na si James ay nakabukod din. 29 years old ito at siya ang bunso. Mas pinili nitong mangupahan kasama ang asawa. Ayaw sana ng mga magulang ko. Dahil mas gusto nilang makasama si James. Ngunit wala na ring nagawa sila nanay at tatay sa desisyon ng kanilang bunso. Sa aming magkakapatid, ako ang may mas maayos na buhay. Buy and sell ng mga kotse at motor ang hanap buhay ko. Malakas akong makabenta kaya maganda ang kita ko. Bukod sa sariling bahay, ay may napundar na rin akong isang kotse at 2 motor. At may naipon na rin ako kahit papano. Wala naman kasi akong kasama sa bahay kaya kahit papano ay nakakaluwag-luwag ako sa buhay. Isang hapon, habang naglilinis ako ng kotse, ay biglang dumating ang kapatid ko kasama ang asawa nito. Napansin ko na may dala silang mga gamit. Kuya Anthony, bungad sa akin ng kapatid ko. Pumasok muna kayo. Oh, naligaw kayo dito. May kailangan ba kayo? Tanong ko pa rin kahit na may ideya na ako kung ano ang pakay nila. Kuya, pwede ba kaming makituloy dito sa bahay mo? Biglaan kasi akong nailipat ng destino sa trabaho. Sakto naman na malapit lang sa bahay mo. Tsaka yung renta rin kasi ng inuupahan namin na bahay. Biglang tumaas. Magbibigay naman kami sa'yo ng bayad, kuya. Tsaka hindi mo kailangang problemahin ang gastusin namin. Masyado namang malayo dun kila nanay at tatay kung doon pa kami tutuloy sa kanila. Hayaan mo, kuya. Kapag nakahanap kami ng mura at malapit sa pinapasukan ko, lilipat din kami agad. Paliwanag ni James. Ang dami mo namang sinabi. Ayos lang naman sa akin na dito muna kayo tumuloy. Walang problema dahil may bakante namang kwarto dito. Buti nga yun at magkakaroon naman ako ng kasama dito sa bahay. Naboboring na rin kasi ako dito dahil walang makausap. Sagot ko sa kanya. Pinapasok ko sila at pinaupo para kuhanin ng susi ng kwarto. Ayos lang talaga kuya kahit magstay kami rito? Alanganing tanong ni James. Oo nga, ang kulit mo naman. Para saan pa ba at kuya mo ko kung hindi kita tutulungan? Wika ko sa kanya. Salamat talaga Kuya Anthony. Wika naman ni Maris, ang asawa ng kapatid ko. Wow, napakalambing ng boses. Tinignan ko siya mula ulo hanggang paa. Hindi ko maiwasang humanga dito dahil mas lalo pang gumanda si Maris ngayon. Wala yun Maris, nakangiti kong wika. Gumaganda ka lalo ah. Mukhang alagang-alaga ka ng kapatid ko. Dagdag ko pa. Oo naman kuya. Maswerte ako kay James dahil hindi niya ako pinapabayaan. Sagot naman ni Maris sa akin. O siya sige, pumasok na muna kayo dun sa kwarto para makapagpahinga na kayo. Tumuloy na sila sa kwarto at ako naman ay naghanda ng hapunan. Para paggising nila ay sabay-sabay na kaming kakain. Minsan lang ako magkaroon ng bisita dahil medyo malayo si James at ang mga magulang ko sa akin. O Maris, gising ka na pala. Si James gising na rin ba? Tara kumain na tayo. Sabi ko nung nakita kong lumabas si Maris sa kwarto nilang mag-asawa. Hindi naman ako nakatulog kuya. Inayos ko lang yung mga gamit namin. Nandun sa kwarto si James, kagigising lang. Sagot ni Maris. O sige tawagin mo na siya. Wika ko nang initian ni Maris. Pagkatapos ay muli itong pumasok sa kwarto. Medyo matagal si Maris, kaya dumiretso na ako sa kusina para maghanda ng makakain. Maya-maya lang ay dumating na ang hipag ko na mag-isa lang. Oh, nasaan si James? Tanong ko sa kanya. Nasa kwarto pa kuya. Mamaya na lang daw siya kakain at masama raw po ang pakiramdam niya. Sagot nito. Dapat nga kumain na siya para makainom siya ng gamot. Pero sige okay lang. Dalhan mo na lang siya ng makakain mamaya pagkatapos natin. Bilin ko kay Maris. Sige kuya. Sagot ni Maris.
Ngumiti ito sa akin at hindi ko mapigilan na mapangiti rin. Ewan ko ba, pero natutulala ako sa boses ni Maris. Ang lambing kasi nitong magsalita, kaya parang may kakaiba akong nararamdaman. Magkaharap kaming dalawa sa hapag. Medyo nagkahiyaan pa kami nang pareho naming abutin ng serving spoon. Dahilan para magdampi ang mga kamay namin. Sorry kuya, nahihiyang wika ni Maris. Wala yun, ano ka ba? Nginitian ko siya. Habang kumakain ay pasimple kong pinagmasdan ng hipag ko. Sa pagkakaalam ko ay 26 years old pa lang si Maris. Ang ganda pala ng asawa ng kapatid ko. Ngayon ko lang siya natitigan ng matagal. At habang tinititigan ko siya, ay lalo siyang gumaganda. Ngayon ko lang rin napansin ang maliit niyang nunal sa kaliwang gilid ng labi niya. Nakadagdag pa yun sa apil niya. Habang nakatitig ako kay Maris, ay hindi ko na malaya na nakatitig na rin pala siya sa akin. Matagal kaming nagtitigan. Bakit nga pala wala pa rin kayong anak ni James? Ang tagal niyo ng kasala. Basag ko sa katahimikan na namamagitan sa aming dalawa. Wala pa sa plano namin kuya. Mahirap magkaanak ng hindi handa. Napag-usapan namin ni James na mag-iipon muna kami ng pangpagawa ng bahay. Pagkatapos nun, baka sakaling mapagplanuhan na namin ang pagkakaroon ng anak. Napatango ako sa sinabi ni Maris. Sa bagay, mga bata pa naman kayo. Marami pa kayong panahon. Mabuti at nagkakasundo kayo sa ganyang bagay. Wika ko sa kanya. Oo kuya. Sa panahon ngayon, kailangan nakaplano ang lahat. Tumangu-tangu ako. May plano na pala sila ng kapatid ko at maganda naman ang plano nila. Tignan mo nga ako. Meron ngang sariling bahay, pero wala namang asawa o nobya man lang. Wala rin. Natatawang sabi ko. Uy, hindi kuya. Okay nga yan eh. At least, kahit kailan mo gustuhing magpamilya, ready ka na. Nakangiting wika ni Maris. Kung matinong babae sana ang mapapangasawa ko. Saka, katulad mo na maganda at sexy. Pabirong sabi ko. Pero sa totoo lang, hindi ako nagbibiro. Kung papala rin, sana katulad ni Maris ang mahanap ko. Hindi lang maganda at sexy, kundi mapagmahal din na asawa. Ikaw talaga kuya, natatawang sabi ni Maris. Bakit katulad ko ang hanap mo? Dapat yung mas higit sa akin. Dagdag pa ng hipag ko. Naku, tama na nga. Bakit ba sa akin napunta ang usapan ikaw itong ini-interview ko? Sige na. Tapusin na natin yung pagkain natin para mapakain mo na yung asawa mo. At ako naman, maghahanap ng babaeng mas hihigit sa'yo. Natatawang sabi ko ulit. Ngumiti si Maris at tumango. Pagkatapos kumain, ay itinuloy ko na ang pagwawashing sa kotse ko. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang tumira dito si James at Maris. At simula nun ay kaming dalawa ni Maris ang laging naiiwan sa bahay. Gigising ng maaga si Maris para magluto ng almusal at papasok naman ang kapatid ko sa trabaho. Ako naman ay naiiwan rin sa bahay dahil nandito naman ang trabaho ko. Paminsan-minsan ay umaalis para sa ibang kliyente pero madalas ay sa bahay lang talaga. Sa araw-araw na kami ang halos magkasama ni Maris ay parang palalim ng palalim ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko talaga mapigilan dahil napakaganda niya. At sino ba naman ako para hindi ma-appreciate yun? Bukod dun ay makinis at maputi ang katawan niya. Maliit ang muka at malambing magsalita. Pero ang pinaka nakakaakit sa lahat ay ang pagiging caring ni Maris. Kaya naman hindi ko maiwasang makaramdam ng inggit sa kapatid ko. Kahit nahirap siya sa pagtatrabaho ay maswerte naman sa asawa. Kung ako sa kapatid ko, hindi ko iiwan si Maris na may kasamang ibang lalaki sa bahay. Pero syempre, alam ko namang tiwala lang ang kapatid ko sa akin. At dahil mahal ko ang kapatid ko, never akong gagawa ng bagay na pag-aawayan namin. Okay na sa akin na hinahangaan ko ang asawa niya ng palihim. Sa akin na lang itong nararamdaman ko at walang dapat ibang makaalam. Isang araw habang masaya kaming nagbibiruan ni Maris, ay biglang may masamang balita ang dumating.
May tumawag kay Maris na katrabaho ni James at ibinalita nito na naaksidente raw si James sa trabaho. Malala daw ang naging lagay nito. Parang gumuho ang mundo ni Maris sa biglaang balita na yon. Aligaga ito at walang tigil sa pag-iyak. Hindi malaman kung ano ang unang gagawin. Ako naman ay hindi rin alam kung ano ang gagawin dahil sa pagkabigla. Nang makabawi ay nilakasan ko ang loob ko at dinamayan si Maris. Maris, lakasan mo ang loob mo. Sinusubukan ko siyang pakalmahin ngunit hindi siya nakikinig. Halos hindi ko siya mapatayo sa pwesto niya dahil sa kakaiyak niya. Maris, ano ka ba? Tara na sa ospital, kailangan ka ng kapatid ko. Tumayo ka na dyan at pumunta na tayo doon. Lakas loob kong sabi na kahit ako ay napanghihinaan ng loob. Kuya, paano kung... Alam ko na kung ano ang sasabihin ni Maris, kaya hindi ko na pinatapos ang sasabihin niya. Panigurado ay negative lang ang sasabihin niya na ayokong marinig at mangyari. Hinila ko na siya para hindi na siya makapagsalita. Inalalayan ko siya sa pagsakay sa kotse at pinalitan ko lang ng t-shirt ang suot kong sando bago kami umalis. Pagdating namin sa ospital ay lalong nagiiyak si Maris. Tinapat kasi kami ng doktor na comatose ang kapatid ko at mga aparatos na lang ang tanging bumubuhay sa kanya. Wala na ba talaga tayong magagawa, Dok? Please gawin niyo ang lahat. Nanghihina akong pakiusap. I'm sorry. Tanging sagot lang ng doktor kaya tuluyang tumulo ang luha sa aking mga mata. Di nagtagal ay dumating na rin ang mga magulang namin. Wala rin silang tigil sa pag-iyak. Hindi matanggap ang sinapit ng bunso nila. Lahat kami ay pinagdidesisyon ng doktor sa kalagayan ng kapatid ko. Ngunit alam naman namin na ang pinakadesisyon ay na kay Maris. Ni isa sa amin ay ayaw pa siyang pakawalan. Hanggang sa paglipas ng ilang oras ay ang asawa niya na mismo ang nagdesisyon. Nay, Tay, sinabi naman na po ng doktor na wala ng pag-asa. Ayaw ko man pong gawin, pero nahihirapan na si James. Halos hindi makapagsalita si Maris sa sobrang pag-iyak. Umiiyak na rin kami habang nakikinig sa kanya. Kailangan na po natin siyang bitawan. Para na rin po kay James itong magiging desisyon ko. Sana po ay maunawaan niyo. Ang tanging naging sagot lang ng mga magulang ko ay tango at iyak ng pagdadalamhati. Wala rin akong nagawa. Kung pwede lang na ako na lang ang nasa kalagayan ng kapatid ko ay ginawa ko na. Wala akong ibang narinig sa kwarto ng ospital, kundi iyak ng mga magulang ko at ni Maris. Pilit akong nagpakatatag. Kailangang maisa sa amin na maging malakas para lahat kami ay hindi panghinaan ng loob. Sa bahay ng mga magulang ko ibinurol si James. Hindi ko akalain na sa ganitong paraan kami muling magsasama-sama. Kuya, bakit nangyari to? Bakit iniwan agad ako ni James? Alam naman niya na mag-isa na lang ako sa buhay. Wala na akong mga magulang at hindi rin naman kami magkakasundo ng mga kapatid ko. Paano na ako, kuya? Tanong ni Maris na walang tigil sa pag-iyak simula nang maiuwi namin ang katawan ng kapatid ko. Tama na, Maris. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan. Alam kong yun din ang gustong mangyari ng kapatid ko, yung may makasama ka. Wika ko kay Maris. Dinamayan ko lang siya sa pag-iyak kahit ako ay durog na rin sa pagkawala ng kapatid ko. Hanggang sa naihatid na rin namin ang kapatid ko sa huli niyang hantungan. Matapos yun ay napag-usapan namin na ako muna ang kukup-kup kay Maris. Sabi kasi ng mga magulang ko ay mas mabuti na yun. Dahil kung sa kanila tutuloy si Maris, ay lalo lang nilang maaalala si James. Hindi naman pwede na pabayaan na lang namin siya. Dahil wala na ang kapatid ko. Nang makabalik kami sa bahay ko, ay hinayaan ko lang si Maris na magluksa. Bakas sa mukha niya ang labis na kalungkutan. Simula nun ay napabayaan niya na ang sarili niya dahil halos hindi na siya kumakain. Parati ring magang-maga ang mga mata niya dahil sa pag-iyak. Hanggang sa tumagal ay ganun pa rin siya. Hindi ko naman siya masisisi dahil ang pinakamamahal niyang asawa ang nawala. Saksi ako kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Kaya naiintindihan ko ang pinagdadaanan ni Maris. Ang ipinag-aalala ko lang,
Baka hindi na kayanin ng katawan niya ang sobrang stress. Lumipas ang ilang linggo ay nagpa siya akong tulungan si Maris sa pinagdadaanan niya. Hindi ko na kasi kaya pang makita siyang nahihirapan. Ginawa ko ang lahat para libangin si Maris. Parati ko siyang nilulutuan ng pagkain, inaayang manood ng movie dito sa bahay, mamasyal at lumanghap ng sariwang hangin sa labas, at kung ano-ano pa. Pero palagi na lang niya akong tinatanggihan. Sa kabila nun ay hindi ako sumuko. Hindi naman napunta sa wala ang lahat ng ginagawa ko para sa aking hipag. Dahil sa paglipas ng halos 1 taon, ay nakikita ko naman na unti-unting nakaka-recover na si Maris. Kung noon ay tulala siya at laging namumugto ang mga mata, ngayon ay nakakangiti na siya sa akin. Bumabalik na siya sa dati niyang sigla. Minsan bakas pa rin sa mga mata niya ang lungkot, pero hindi na katulad ng dati. Alam ko na unti-unti na siyang nakakaahon sa lungkot ng pagkawala ng asawa niya. Sa tagal ng panahon na magkasama kami ni Maris, at sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko, para matulungan siya sa pag-move on, ay hindi ko napigilan ang aking sarili na tuluyang mahulog sa kanya. Yung konting paghanga na nararamdaman ko sa kanya noong buhay pa ang kapatid ko, ay lumalim ng lumalim. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko na mahalin siya ng tuluyan. At sa pagdaan ng araw, pakiramdam ko ay lalo pang tumitindi ang pagmamahal ko para sa kanya. Lalo na't iniipon ko lang sa dibdib ko ang nararamdaman ko. Napakahirap ng sitwasyon ko. Sa buong panahon kasi nakasama ko si Maris, ay napakadaming beses akong nagpigil ng damdamin. Parang ang sasabog na ang dibdib ko sa lahat ng kinikimkim ko para sa kanya. Yung pakiramdam na abot kamay ko lang ang babaeng mahal ko, pero hindi ko magawang iparamdam sa kanya. Lalaki ako, at sa tuwing nakakaramdam ako ng pangangailangan, kahit gusto ko siyang hagkan at yakapin, kahit gusto ko mangdamhin ang katawan niya ay hindi ko magawa. Natatakot ako na baka tanggihan niya ako at magalit siya sa akin. Baka layuan niya ako kapag inilabas ko yung lihim na pagtingin ko sa kanya. Hay, ganito ba talaga kahirap magmahal? Hindi ko alam kung hanggang kailan ko maitatago ang nararamdaman ko sa hipag ko. Dahil sa totoo lang, sawang-sawa na akong magpigil. Gusto ko nang umamin sa kanya. Isang araw, nagkaroon kami ng pagtatalo ni Maris dahil nakita ko siya na may kausap na lalaki sa labas ng bahay. Kilala ko ang lalaki. Ilang bahay lang ang layo mula sa amin. Nang makita ko na masayang nakikipag-usap si Maris sa lalaki, ay hindi ko napigilan ang sarili ko na magselos. Bakit masaya siya nakausap ang lalaking yun? Dali-dali ko siyang hinila papasok ng bahay. Kuya, ano bang problema mo? Bakit mo ginawa yun? Galit na wika ni Maris. Bakit kausap mo yun? Tanong ko sa kanya. Masama bang makipag-usap sa ibang tao? Lumapit sa akin yung tao. Alangan namang talikuran ko na lang ng basta. Naiiritang paliwanag ng hipag ko. Pwes, huwag ka nang nakikipag-usap sa lalaking yun. Wika ko saka siya tinalikuran. Umalis ako upang magpalamig ng ulo. At ang napili kong gawin ay uminom ng alak. Hindi ko na alam kung paano ako nakauwi. Namalayan ko na lang na inaakay na ako ni Maris papasok sa kwarto ko. At dahil sa tama ng alak, lumakas ang loob ko na halikan si Maris. Malapit na kami sa kama, kaya pareho kaming bumagsak doon. Naririnig ko ang pagtutol niya, pero hindi ko pinansin yun. Masyado na akong baliw sa pagmamahal ko kay Maris. At sa tagal kong nagpigil ay walang sino man ang makakaawat sa gusto kong gawin sa kanya. Hanggang sa ilang sandali pa ay nawala na ang pagtutol ni Maris. Sa halip ay tumugon na siya sa akin. Lalo pa akong nabaliw nang marinig ko ang mga ingay niya. Parang musika yun sa aking pandinig. Mahal na mahal kita, Maris. Akin ka lang. Paulit-ulit kong wika hanggang sa tuluyan akong manghina at makatulog. Paggising ko ay napabalikwas ako ng bangon. Pilit kong iniisip kung panaginip lang ba ang naaalala ko o totoong nangyari. Nang maramdaman ko ang mga kalmot sa braso at balikat ko, ay doon ko napagtanto na hindi panaginip ang lahat. Totoong nangyari yun. Mabilis akong nagbihis at lumabas.
Natataranta kong hinanap si Maris. At nang makita ko siya ay bigla akong tinakasan ng kulay sa muka. Teka, saan ka pupunta Maris? Tanong ko sa kanya. Mailap ang mga mata niya at halos ayaw niya akong tignan. Aalis na ako kuya. Mahigit 1 taon nang wala si James at nahihiya na ako sa'yo. Hindi mo naman ako obligasyon pero sobra ang pag-aalaga mo sa akin. Tsaka baka kung ano ang isipin ng ibang tao. Wika ni Maris. Hindi ako kumbinsido sa dahilan niya. Dahil ba sa ginawa ko? I'm sorry Maris. Hindi ko na kasi kayang pigilan ang nararamdaman ko para sa'yo. Naghihirap ang kalooban ko habang nagpapaliwanag sa kanya. Natatakot ako na baka tuluyan niya akong iwanan. Huwag mong isipin ang sasabihin ng ibang tao. Wala naman tayong ginagawang masama. Tsaka ikaw na rin ang nagsabi. Mahigit 1 taon nang wala si James. Hindi naman masama kung tayo na lang. Malakas na umiling si Maris sa sinabi ko. Kuya, hindi pwede ang iniisip mo. Siguradong magagalit si nanay at tatay. Hindi naman tama dahil asawa ko ang kapatid mo. Maling-mali yung nangyari sa atin. Sagot niya na talagang tutol sa mga sinabi ko. Inaasahan ko na yung sasabihin niya. Pero ang sakit pa rin pala. Nagmahal lang ako pero parang tutol naman ang tadhana. Wala na ang kapatid ko pero hindi ko maiwasang mainggit sa kanya. Hanggang ngayon ay hawak pa rin niya ang puso ng babaeng minamahal ko. Tutal ay nasimulan ko na itutuloy ko na rin. Baka sakaling magbago ang isip niya at bigyan niya ako ng chance. Subukan natin Maris. Please, gagawin ko ang lahat para mahalin mo rin ako. Desperado kong wika. Hindi mo naiintindihan kuya. Ayokong sumama ang loob sa akin nila nanay at tatay. Ayaw ko na kung ano ang isipin nila sa akin. Mangiyak-ngiyak si Maris. Pero alam kong maiba sa mga pinaramdam mo sa akin kagabi. Alam kong mali yung ginawa ko dahil binigla kita. Pero alam kong gusto mo rin yung nangyari. Nahihirapan kong wika. Meron talaga. Naramdaman ko yun kagabi at hindi ako titigil hanggang hindi ko nalalaman ang totoo. Natatakot ka ba dahil sa sasabihin ng ibang tao? Huwag Maris. Buhay mo yan kaya ikaw ang magdidesisyon. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ko ang kamay niya. Hindi siya makatingin sa aking mga mata, kaya hinawakan ko ang baba niya upang itaas ang mukha niya. Hindi mo ba nararamdaman? Mahal na mahal kita Maris. At alam mong gagawin ko ang lahat para sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisi. Basta subukan mo lang na mahalin ako. Sa pagkakataon na yon ay bigla akong niyakap ni Maris. Hindi mo rin ba nararamdaman? Mahal na rin kita. At kaya ako aalis dahil natatakot ako na baka mas lalo lang akong masaktan pag tuluyan akong bumigay sa'yo. Pagtatapat ni Maris. Talaga? Mahal mo rin ako? Ang durog kong puso kanina ay biglang nabuo. Napakasarap sa pakiramdam na malaman na mahal ka rin ng taong mahal mo. Kung ganun, huwag kang umalis. Huwag kang matakot na mahalin ako dahil hindi kita pababayaan. Mangyak-ngyak kong wika at pagkatapos ay masuyo ko siyang hinalikan. This time, walang pag-aalinlangang tumugon si Maris. Kaya naman lalong nagliyab ang pakiramdam ko. Iba na to ngayon. Dahil this time, alam namin ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Noong araw na yon ay napuno ng mga ingay namin ni Maris ang buong bahay. Pagkatapos ng paulit-ulit naming pag-iisa, ay saka ko ipinaliwanag kay Maris na matagal ko nang ipinagtapat sa mga magulang ko ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi naman tumutol ang mga ito. Bagkus ay sinabi pa nila na baka kaya naiwan si Maris sa akin ay dahil alam ng kapatid ko na aalagaan ko ang asawa niya. Basta ang bilin lang sa akin ni nanay ay wag na wag kong pipilitin si Maris. Kung handa na daw itong tanggapin ang lahat ng nangyari at kapag okay na ito, ay doon ko lang dapat ipagtapat ang nararamdaman ko. At kung hindi man daw pumayag si Maris ay igalang ko raw ang desisyon nito. Sa ipinagtapat ko kay Maris ay napahagulgol ito. Napakatagal kong kinimkim ang nararamdaman ko para sa'yo. Akala ko kasi mali. Akala ko hindi pwede.
Pinigilan ko ang nararamdaman ko sa'yo, Anthony, dahil takot ako sa panghusga o sasabihin ng ibang tao. Pinigilan kong mahulog sa tuwing nag-aalala ka sa akin. Sa lahat ng oras na hindi kita pinapansin dahil natatakot ako. Iyak siya ng iyak nun. Pinunasan ko ang luha niya at niyakap siya ng mahigpit. Sobrang higpit dahil wala na akong balak pakawalan siya. Matapos yun ay tuluyan na kaming nagkaroon ng relasyon ni Maris. Pinaalam namin agad yun kila nanay at tatay, at masaya naman ang mga ito para sa amin. Hindi lang talaga maiiwasan na may masabi ang ibang tao. Pero baliwala na sa amin ni Maris yun, dahil ang mahalaga ay nagmamahalan kami. Hindi katagalan ay nagpakasal kami ni Maris. Nagkaroon kami ng 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Sa pagkakataon na to ay wala na akong mahihiling pa. Dahil tahimik ang buhay naming mag-asawa kasama ang aming mga anak. Nagpapasalamat ako sa kapatid kong si James. Dahil siya ang naging daan upang makilala ko ang babaeng makakasama at mamahalin ko habang buhay. At alam ko na masaya siya para sa amin ni Maris.